Hey guys, good morning! Welcome back YouTube channel namin ni Papa Bates. Ayan, for today's video, papunta na po tayo ng eskwelahan. Maghahatid ng pagkain. Medyo taligsik po. At hindi muna tayo naglaba dahil napapagod tayo sa kahabol ng oras pag naglalaba po tayo. Tingin-tingin tayo ng oras hanggang sa mag-alas 10 na, hindi pa tayo natatapos. Hinihingal po tayo guys. So ayan, iwanan muna namin yung bahay. Yung bantay ko is sila. Ayan, sila po yung bantay. Si Kambing at saka si Kalabaw. Papalibutan po kami. Ayan, nandyan pa si Kambing. Tapos meron pa doon si Kambing din. Ayan. So ayan, let's go guys. At yan naman si Miming. Punta muna tayo ng school. Kumusta po ang lahat? Wala tayong upload kahapon dahil wala tayong content. Natin kahapon, relax. Ayan, nandito na tayo sa eskwelahan. Pinauwi ko lang muna si Papa Bits dahil alas 12 yung nila, Criselyn at Pinsoy. Sabi ko, balikan mo lang po ako mamaya mga alas 12, 5 na oras. Kasi matatagalan po siyang maghintay sa akin. Yung oras pa lang is 10 minutes na lang bago mag alas 11. Inunahan na lang natin magpunta dito dahil alam nyo naman yung siya natin pag labasan na nila. Ayun, takbo ng takbo. Yan, tahimik pa yung plaza. Tahimik pa yung plaza, wala pang batang pero yung mga nanay is nandoon waiting. Bawal na kasi dito magantay. Pero mayroon naman pong mga nanay pa dito. Lang po tayo. Marites. Yan, di pa labasan nila siya. Saktong-sakto lang po yung pagpunta natin dito. 5 para alas 11. Distansya lang po tayo sa mga nanay. Yan yung mga nanay. Yung ice cream. Diyan po siya nakapisto palagi. Naalala ko lang si Duday. Sa ice cream na yan. Titipon-tipon na po yung mga parents dito banda dahil malapit na po yung labasan ng grade 1. Grade 1 at saka daycare. Sila po yung nauuna. Kung tutusin po, malaki pang oras yung relax ni Sia. Kaya lang pag pinapauwi siya, minsan hindi na ginaganahan bumalik pagpasok. Tapos nakakatulog, inaantok. Dahil yung oras naman ng balik ng klase nila is alauna. O alas 11 yung labas nila, mayroon pa silang mga isang oras ba? Alas 11, alas 12 sila, no? Isang oras or 2 oras na relax. Pero pagkatapos kong pakainin or si Christian po nandito, pag matapos ng pakainin, pinapapasok na po siya sa room. Hindi na sila pinalalabas ng ng teacher. Minsan pinapatulog po sila sa loob. Ang ganda naman ng teacher na dumaan. Pre-pre na sila siya. Tingnan lang natin paglabas niya kung ano po yung reaction na nandito na tayo sa labas. Hintayin lang natin na lumabas po siya dito. Yan. Takbuhan. Hintayin natin si Sia. Alam kong lalabas yan. Nagsuwat ka?
Tumingin si Sia sa bintana. Bubulaga natin. Ay, nag-pray-pray pa lang. Nag-pray-pray pa lang sila. Pray-pray pa lang. Ayan, tingnan nyo. Susulat pa. Pa pala tapos magsulat. Ayan, pinapagpatuloy niya. Ah! Ano? Ha? Dali pagsurat. Tapos na tayong magpakain kay Sia at saka nahatid ko na din yung pagkain ni Pinsoy at saka ni Chrislyn. Yung oras ko is alas 12 G's. Sabi ko kay Papa Bits, balikan niya pa ko mga alas 12:05. Yan, wala pa. Alas 12 G's na. Tas dito lang muna tayo nakaupo sa ano ng mga pulis. Pisto ng checkpoint. Walang checkpoint ngayon. Tayo lang muna yung naka-duty. Habang tingin-tingin tayo na dumating si Papa Bits. Yan, sobrang init na. As in, wala pa si Papa Bits. Ewan ko baka nakatulog. Di ko naman yun ma-chat. Kasi yun nga, blinak niya ako. Blinak-black ko ulit siya. Para tapos na ang lahat. Hindi na po siya maka-chat sa atin. Si Christian siguro wala pa kasi pag dumating na yun, dumadaan po sa eskwelahan. Wala naman pong Christian na dumaan, siguro nandoon pa sa pagkadinig ko konsolasyon yung niya lakad ngayon. Tapos na po sa Carmen. Liluan, konsolasyon. Naglalakad-lakad po siya para sa kanyang passport. Wala pa talaga si Papa Bits. So, nandito na si Papa Bits. Pupunta muna kami ng Yamaha. I-check namin yung plaka ng motor ni Jing. Tapos, diretso naman po sa Rosie para i-check din po yung plaka ng motor na ginagamit namin ngayon. I-check po namin para sigurado na merong plaka na kasi nanguhuli talaga yung LTO. Sila naman po yung nagagawa ng mga plate number LTO. Tapos sila yung nanguhuli. Dito lang ako sa Malilim. Si Papa Bits na yung pupunta doon sa loob. Kasi siya naman po yung ni Jing. Siya daw yung tatay. Siya yung pinakagarantor. Pero good askas naman yung motor ni Jing. Kasi tiningnan ni Papa Bits sa papel ni Jing, walang plate number nga da, nakasurat. Ha? Dahil may ngayon yung LTO, bagong nila, anong tawag doon? Basta may form na pinipirmahan, ipapasa sa LTO kahit hindi yung rehistro, expire o hindi, mag-apply ka para ma-release yung plaka ng motor, ibibigay kasi nanguhuli talaga sila.
yung restaurant ni Jing, Quezon City. Restaurant ng ito sa Quezon City. So sa Quezon City pa kami kukuha. Diretso kami ng Rosie. Magtatanong din kung meron na pong plaka yung yung motor na yan. Ang tagal na guys. Lumang-luma na nga. Wala pang original fleet number. Yan naman po yung asikasuhin namin ngayon. Yung mga plaka ng motor. NMAX. Para andyan ang mga Plaka. Maraming mga plate na yan, pero hindi pa I-release. i-release. Pero itong buwang ko na i-release, pabalikin na lang ako. Papabalikin ka. Oo. Mabuti. Yung doon sa Rosie, ang tagal-tagal na Ayan, yun. ang tagal na nga doon. Nakita ko kanina doon sa table, ang dami ng mga plaka. Daming plaka. Kasi makakarason naman guys. Para Process. Idodor-todor. Ay door-to-door. Oo. Mabuti na lang naka-apply ka. Merong form. Ako? Ibala atong kuan. Wala, ito ka ito puta. Haka sa ko dito. Ako. Babalik ka dito. Oo. Mabuti. Di pa lahat. Di pa lahat na balik na lang daw ako. Rosie naman po kami. Yan, nandito na po kami sa Rosie. Si Papa Bitsa lang din yung pupunta doon. Init kasi. Tas may sounds pa pati yung Rosie. Ito lang muna tayo maghintay. Medyo natagalan si Papa Bits dito sa Rosie. Yan, mayroon siyang kinakausap. Dito lang tayo sa tapat. At good news naman po kung yung plaka ni Jing is nandyan na sa Yamaha. Yung sinasabi ko na LTO naman pong ginagawa. Hindi lang pa po sure kung LTO lang po. Pero nasasabi ko lang kasi sila naman yung nanguhuli. Tapos pagkuha namin ng rehistro ng motor, sabi sa LTO daw kukunin yung mga plaka ng mga motor or kahit anong bihikulo na wala pang original plate number. Nasasabi ko lang na LTO yung ginagawa kasi sila naman po daw yung nagpa-process. Ewan ko, hindi ko lang alam. Tapos yun, nagpunta po kami sa Yamaha. Nandun na daw yung mga plaka. Hinihintay pa daw yung iba. Tapos sabi ngayong buwan na daw na ito is ibibigay. Yung nakakaganda, sabi ni Papa Bits, kung totoo naman yung sinasabi, door to door daw yung pagbigay. Ayan, wala pa siguro wala pa yung duty sa Rosie kasi ayan, nag-usap-usap pa sila Papa Bits, mga customer siguro yan. Dahil natapat po kami sa alas 12. Nanananghalian pa siguro yung mga empleyado. Kasi yung hinuhuli ng LTO ngayon, helmet at saka yung walang original na plate number, lang sa mga bago palang kuha. Kasi siguro hindi pa yan may bibigay yung plate number. May naman sila yung papakita na papel. Siguro na bago pa lang nakuha na motor. So exempted yata. Yun, lisensya, helmet. Yun po yung importante ngayon ng mga LTO. Okay lang po yung mga pulis lang, yung mga tanod or nagtatrabaho sa barangay official, mga barangay official po, dahil binibigyan na po sila ng
karapatan ng huli, yung walang helmet, tinitikitan lang. Kasi yung iba naman na nagmumotor, parang ano lang, ginagawang ano yung kalsada. Parang pasyalan lang. Yung iba nagmumotor hubad, walang helmet, yun, natatimingan na nanguhuli. Di, ano sila? Lagapak. Kahapon, meron daw hinabol. Lumiko doon banda sa amin, sa eskina, papasok. Wala naman lulusutan, pabukid sila. At hindi naman hinabol ng mga pulis. Minsan din may mga rider na mga abusado. Tinatawag, hindi huminto, nagpahabol. So dagdag violation yun. Kung may timingan sila sunod, impound yung motor. Kawawa kung hiniram lang. Cebu. Nakakapagod yung tumayo dito, guys. Ayan, nakaupo rin tayo. Naiwan pala ni Papa Beach yung susi niya. Nabuksan po natin yung U-box. Naiwan sa motor. Balak ko pa naman tumawid. Buti na lang nakita ko yung susi ng motor naka sa U-box. Nakabitay-bitay. So kinuha natin yung towel niya na pagpunas ng motor. Yan. Inano muna natin. Kasi malikabok. Alauna na, guys. Nandun pa si Papa Beach sa loob. Nandito pa tayo sa gilid ng kalsada. Alinsangan yung kalsada. Alinsangan ba yun? Umaano yung init. Pag may lakad kami, may lakad talaga. Yun, parang nangihina si Papa Beach. Siguro wala pa yung plate number. Ang tagal na nun, guys. Ano pa to nakuha ni Jing na motor? 2021. Hanggang ngayon, wala pa. Parang hindi madrawing yung mukha ni Papa Beach. Siguro hindi maganda yung balita. Hindi maganda yung balita. May Papa Beach. Ano, waray pa? Waray pa? Ha? Request pa kami sa kwan. Ha? Kaya ano ma-request pa? Kita magpahimala ng Tatagang ka. Tatagang ka plate number. Kapay mo, diretim. Oh. Kailangan pa requestion ngayon. Ba mala Yamaha nakakuan naman. Di niya naalala yung susi na iwan. Nahanap. Ay sus. Hulog yung cellphone ko. Uy! Init. Madilim yung paningin natin pag galing sa labas, madilim yung paningin natin sa loob ng bahay. So, ayun nga, wala pa daw yung plaka ng isa na motor ni Jing. Kailangan pa daw mag-request. Ang tagal-tagal nun, i-request pa lang. Ano ba yun? Pero sa katapusan daw, pabalikin siya. Oh my gosh.
Pag hindi ina-update, hindi naman sila kikilos. Pareho lang po kahapon ng lakad nila ang Papa Bits at saka si Sansan, kasi nagpaano sila, nagparestro kay Sansan. Super gutom yung inabot nila Papa Bits at saka ni Sansan, kasi nagpunta sila doon alas 9 ng umaga. Nakauwi sila mga alas 2 na banda, pero pinahabol ko doon si Christian mga banda launa na, kasi parang nababahala na po ako na wala pa sila. Sabi ko, Chan, puntahan mo nga doon sila Papa Bits, i-check mo kung ano po nangyayari, kasi marami na tayong iniisip. Yun pala, kaya pala medyo matagal, kasi meron pa daw kinakailangan na ipaserok si Sansan. So yun, buti na lang hindi iniwanan si Sansan ni Papa Bits. Nagpunta pa dito sila sa Katmon magpa Xerox, tas pabalik doon, tas pila na naman. Ang daming nagpaparestro. Nung 9 natapos daw yung pagparestro, or nag-cut off mga alas 7:30 kahapon, hanggang alas 6 na lang daw. Yun, pinursige ko si Sansan na ma-restro, kasi sayang, malaking oportunidad na po niya magparestro, dahil yun, inano sa Kumilik, in-announce na yung magfi-15 pa lang sa December 1 pwede na magparestro. Si Sansan 15 naman po siya nung December 9, so darating na December 19 darating is magsi-16 na po siya. So pinursige ko po siyang parestro, at si Papa Bits yung pinasama, kasi hindi pa alam ni Sansan yung mga proseso doon. Yun nga, kinakailangan merong i-Xerox, buti na lang na may kasama siya, kasi kung nagkataon maano po si Sansan, malilito. So yun nga, hindi po nakapag-almusal si Sansan. Si Papa Bits sa kapagkapilang yun, pinapunta ko si Christian mag-aalauna na. Sabi ko, puntahan mo doon, palitan mo si Papa Bits. Kung naghihintay ka sa Sansan, palitan mo, pauwiin mo muna. Ikaw na lang maghintay doon kay Sansan. Yun, pagdating nga doon ni Christian, sabi ni Papa Bits, puti ko nung nagpunta ka, kasi parang nahihilo na daw po siya sa init, masakit na yung likod niya sa kaupo sa motor. So muwi si Papa Bits dito, na hindi naman nagtagal-tagal. Kasi pag uwi ni Papa Bits, si Sansan daw is nandoon na sa loob ng Kumilik, hindi na po siya nakapila. Pag uwi ni Papa Bits sa mga alauna imedya, papadating naman si Christian at saka si Sansan. So natapos na, narestro na si natawa ako, kasi sabi ko, hindi si Papa Bits sa kapag hintay ng kunting oras na lang umuwi, dahil nagpunta naman doon si Christian, pinahabol natin. So wala na si Sansan, restrado na din po siya, hindi na po din kulorong. So pwede na po siyang makabutos ng iski. Tapos ito namang alaga ko, nung isang gabi, hindi na gabi yun, midnight na, tumawag mga alas 12 yung alaga kong bata, mga 3 months ko palang inalagaan. Tumawag sa akin, nakig-video call, hanggang mag alas 2 na ng oras, hindi pa kami natutulog. Sabi ko, Tam, matulog na tayo. Kinabukasan, linggo. Sabi niya, ma, kasi mama naman yung tawag sa niya, ma, kailangan ko kunong mag-apply ng national ID. Sabi ko, ha? Wala ka pang national ID? Talo ka pa ni Chrislyn, kasi si Chrislyn may national ID. Niya wala, kasi hindi ko naman po yun inintindi. Mag-first year college na po siya ngayong pasokang, yung start ng klase ng college is ngayong August 18. Sabi niya, kailangan ko daw ng national ID dahil kukuha siya ng lisensya.
Di niya daw alam. Kasi kung magpunta ka dun sa ano, sa Gaisano ba yun o Robinson, meron din doon na applyan. Nagpunta na daw siya kung parang wala daw kunong namamansin sa kanya na nagtatanong kailangan daw niya mayroong ano kasama. Kasi kung ano ka ng kasama mo diyan, mga kaibigan, ganun. Sige, sabi niya. Kaya ko to. Wala ka pa palang ano, national ID. Nawala. So mama mo, sabihin mo, ayaw daw niya magpasama sa mama niya. Ayaw daw niya makaistorbo. So, sabi ko, wala akong magagawa kasi malayo na ako, hindi na kita masasamahan. Kasi okay lang yun, ma. Sa mga madaling araw na po kami natapos. Mga 2:00 na yun. Sabi niya, sige na ma, tulog na tayo. Ayun, yung mga alaga ko. Yung isa din, usap kami, chat-chat lang. Di pa naman ako nakalimutan ng mga inalagaan ko. Ano pa rin sila sa akin. Nakamonitor. Alauna 20 na guys, alauna 20. Manananghalian pa lang kami ni Papa Bis. Oh! Pay klase? Lagnat. Nantan ka? Jesus, nga naman. Kamay kamay brats. Kamay? Kuwan lang, isa na ba to? Puti lang, Kindrik, puti. Ha? Kana na lang? Ilang na? Tag 30. 28 ako na brats. Sige lang. Dalhin lang ang kuwan. Tangan ni naawa, tag 3 lang na. Buing good ini Kreslin. Nilagyan ng tag yung asukal ko na puti ng tag 3. Oh my gosh! Brown out na naman. Oh. Mas lalong iinit. Brown out na naman guys. Araw-araw lang palaging brown out. Ano ba nangyayari ng CV ko to? Brown out na naman. So, brown out. Walang internet. Brown out na naman. Talagang hindi tayo makapaglaba kasi nag-brown out. Pero mainit pa doon sa pwesto natin mamaya ng hapon, baka mag-light na. Yan, mananghalian muna tayo guys. Nagprito pa ako ng tamban. Tamban na naman. Tapos, dukot. Tapos naman tayong kumain guys. Wala naman tayong gagawin. Hindi naman tayo nakakatulog. Kahit gustuhin natin matulog, hindi tayo nakakatulog. Nakapikit yung mata natin pero hindi nakatulog. Marami pong pumapasok sa isipan natin. Kaya yung gawin natin, hindi pa naman light. Ayan. Tupi na naman tayo guys sa kanda tutak na tupiin. Katatapos ko lang pong kunin doon sa likod. So, gamitin natin yung fan natin kasi yung isa maingay. Naririnig sa sa vlog. Ito na lang yung gagamitin natin para hindi mainit. Kasi tingnan nyo, liwaliwanag ng paligid. Yung mga kambing mihi. Nainitan siguro. Yan, nawalan na ng dahon yung
yung mga okra. Kasi kinakain ng kambing. Wala nang nakikitang mga dahon, yung mga okra. Lang napakainin ng mga kambing kasi papalitan naman yung yung mga tapos lang mamunga. Papalitan na naman siguro, ewan ko kung ano yung ipapalit na itatanim. Wala pa si Christian, 2:00 na. Pag 3:00, susunduin na naman yung mga bata. Pero yung mauuna ngayon, yung nauna talaga sa hapon naman, labasan si Siya at saka si Pinsoy. Pero silang 3:00. Si Pinsoy naman, medyo matagal na abutan ng 3:30 or naabutan pa ng 4:00 kasi mabagal magsulat. Hindi sila pinapalabas pag hindi tapos magsulat. Naman tayo nakakapurma, oy. Tsaka hindi rin po tayo makag-live ng pupo natin dahil nag-brown out. Hindi tayo nakag-live kanina. Dahil inuna po natin yung maghanda ng tanghalian ng mga bata. Maraming maliliit yung tupiin natin. Aray. Kahapon hindi pa naman ito masyadong tuyo dahil parang hindi okay yung panahon kahapon. Kumukulimlim, medyo maambon ng kaunti. Kaya hindi ko inilabas ito. Nayaan ko lang sila dyan sa labas. Na ngayon, chinik ko, puro natuyo. Saka, nabutan tayo kaninang umaga ni May Timang, nagpasyal po siya dito. Maaga pa. Kasi meron siyang napuntahan banda dito. Parang may binayaran lang. Tas dumuritso muna siya dito. Alas 7 yata yun. Nagchika muna kami ng kaunti. Pinapagkapi ko, hindi naman daw siya magkakapi. So nag-usap muna kami saglit. Tapos umuwi na siya. Dahil babalik daw siya kuno sa pagtulog. Maaga pa kasi. Ayun, naabutan niya si Christian. Nag-usap din sila kasi si Christian kay May Timang po siya nagtatanong kung saan po siya pupunta. Kung saan dapat magpunta sa pag-asikaso dahil si May Timang naman po yung may nakakaalam. Dahil nga siya po yung nag-asikaso noon si Piting hindi pa nakakaalis. Mahirap yung mag-isa lang na naglalakad ng papilis. Lalong-lalo na kung hindi mo alam kung saan sunod yung pupuntahan mo. Pero si Pix, nung time ni Pix, agoy, talagang na halos maano po niya yung Cebu City. Maikot. Medyo matagal-tagal pa yung ni Christian. Nag-aasikaso pa lang siya ng passport niya.
Ewan ko kung ano yung susunod katapos ng passport. Tas yun, gusto ko rin magkaroon ng passport kahit hindi tayo mag-abroad. Nihintay ko lang yung ano ko, yung postal. Yung postal ID. Hindi pa na re-release yung postal ID natin. Gusto ko lang po. Ayan. Parang naririnig ko na si Christian. Naririnig ko na yung motor. Yan, yung kuko ko. Sumasabit kasi yung kuko sa damit. Si Christian na. Iniiwan lang yung motor niya kila Maytiman. Hindi siya nakagmotor papunta doon sa Cebu City kasi wala pa siyang lisensya. Student license pa lang. Hindi pa pwedeng pagbiyabiyahe. Kahanap yan ng ano ulam. Baho. Kasi may patay sa sa likod na tuta. Ang ano ng amoy. Ang sama. Ano? No okay? Narilagyap pa nagproblema ito. Wala. Ha? Yung Blackbird? Kaya ano ko no? Dirigod klaro? Takay. Mapabunyag ko tro. Jesus, marusip. Yun, nagkakaproblema si Christian sa PSE niya kasi hindi daw klaro pero kung tingnan klaro naman. Aywan ko hindi daw kuno. Ha? Middle name, di naklaklaro. Diyan siya nakakaproblema. So, pupunta pa siya ng Maynila. Pag-asikaso lang ng live birth niya. Sugod. Pwede. Register daw dito. Tapos sirat mapunta ko na dito. Aw, di da kuwan. So, di da munisipyo. Munisipyo? Oh, kaya da kumangkuhan kan san live birth. Pwede man. Para maklaro ko no. Yung 2 litra lang sa live birth niya. Yun lang po yung kakaabala. Hindi inuukihan ng passport. Kasi parang blurred daw, hindi maklaro. Yan lang po. Ilang balik na siya doon. Naghingi na po siya ng doon sa mama niya. Live birth. Pinadala, hinintay, yun, dumating na. Tas, parang pareho pa. Pero parang pareho pa rin. Meron lang 2 litra na parang hindi na klaro. Pero nababasa naman. Ewan ko sa kanila. Gusto siguro yung Kumpis ka pa na pimpahin mo nga kuan. Pareho niyo mo. Ayan, nagka-light na rin. Nag-light na po, nag-light. Yan po yung problema niya, yung live birth. Kasi hindi daw klaro. Alas 4 na guys, humiga muna tayo. Tapos ayan parang nagulat tayo kay Christian kasi dumating na, kagagaling lang ng school. Sabi niya,
Nandito na po si Pinsoy kasi kanina mga alas 3 nagpunta sila sa school para sumundo. Ang nangyari po, hindi nagkita si Pinsoy at saka si Papa Bits. Yan. Nabutan ni Christian, nandito na po sa sa amin banda. Naglalakad. Si Papa Bits wala pa nandoon. Tiyak yun, pagdating, galit na galit. Imbis na wala tayong planong maglalaban na lang tayo kasi iniisip ko bukas na lang. So, ayan. Nawala yung natin. Nawala yung antok. Maglaban na lang tayo. Andun, bumalik uli si Christian kasi si Chrislyn susunduin pa naman dahil may practice sila ngayon sa kanilang play-day. Sagregit muna tayo, sagregit ng labahan. Nawala yung antok natin. Sa gawa ni Pinsoy kasi naglakad po siya. Medyo malayo. Interesado talaga siyang maglakad. Ngayon, magagalit si Papa B. Sasabihin na, sige, ka na lang. Maglakad ka na lang palagi. Kung yan ang gusto mo. Sabi ko sa kanya, kasi naman, palipat-lipat si Papa Bits pagantayin. Doon sa front, dito naman sa likod. Pagpunta daw niya doon, wala pa si Papa Bits. Wala daw doon si Papa Bits. Pinasundan siya kay Chrislyn. Sabi ni Chrislyn, nandun daw sa harapan. Tapos, ikot naman si Chrislyn, pinuntahan si Pinsoy, sasabihin na nandun sa harapan. Hindi na niya nakita si Pinsoy. Yung pala, naglakad na po siya papunta dito. Tapos diyan na nabutan. Dito na malapit na sa amin. Diyan na nabutan ni Christian. Tawag naman ni Christian sa akin, parang nagulat ako. Madax! Kala ko naman po kung ano. Sabi niya, ano to kuno si Pinsoy? Naglakad lang daw, naglakad. Sabi ko, asa man si Papa Bits? Sabi ni Pinsoy, wala doon. Hindi po sila nagkaintindihan. Ngayon, parang hindi iwan ko lang. Tiyak, magagalit yun si Oh my gosh. Maglaban na lang tayo. Kasi pagdating ng isa nun, magsisermon talaga. Dahil kanina pa sila, mga alas 3 pa lang sila umalis ni Christian. Ano na yung oras ngayon, guys? Saan ba yung relo ko? Alas 4:15 na. Naglakad pa lang si Hirap pa naman ngayon yung mga bata dahil meron naman nangyayari na hindi maganda. Pero okay lang naman yung banda dito sa amin kasi sa kalsada maraming tao. Tas kung sa sasakyan naman, di naman delikado kasi nasa gilid lang ng kalsada portion paano na dito. Yung inaalala ko lang sa kanya, medyo malayo, tas yung bag niya mabigat dahil may libro. Yan. Bis hindi tayo maglalaba sana, bukas na lang. Laban na lang tayo. Nawala yung natin. Oh my gosh, Pinsoy. Interesado talaga siya maglakad. Kasi doon sa amin, naglalakad lang siya, papasok, pauwi. Pero malapit lang naman yung doon sa sa Tacloban. Di gaya dito na medyo malayo pa. Hindi lang medyo, guys, kasi singil ng motor 30 or 20 pamasahe. So ayan, nakasigirgit na tayo. Magpaano na tayo ng ng tubig, magpaagas. Tapos lang natin maglaba, guys. Alas 6:08 na. Tambay muna tayo dito sa labas, pahangin. Mainit yung ulo ng mga tao sa loob. Labas muna tayo.
Ayun si Papa Beach siya po nagluto ng ulam. Nagpaksiw po siya tapos nilagyan na naman ng talong. Siguro na nagugutom na siya. Dahil hindi po siya nananghalian, nag-breakfast lang. Kasi yung tanghalian niya, 10:00. Ganun. Sa umaga kape. Ako naman, minsan isahan lang yung kain natin. Tanghalian lang. Tanghalian natin is 1:00, 2:00. Yun. Sa wakas din, natapos na tayong maglaba. Wala na tayong problema para bukas. Imbis na plano ko bukas na ako maglalaba, nakapaglaba po tayo sa ginawa ni Pinsoy. Lang siya, naglakad guys. Naku, ang layo nun. Buti na lang na hindi na mainit. Kasi makulimlim yung panahon kanina na parang uulan pero hindi naman umuulan. Makulimlim lang. Parang trinay lang yan maglakad. Pero yun, si Papa Beach nandun na sa loob daw siya ng nagka lang sila ng pwesto. Kasi minsan si Papa Beach sa kabilang gate, minsan sa harapan. So siguro pagpunta ni Pinsoy doon sa likod, hindi niya nakita si Papa Beach. Naglakad-lakad lang siya. Pa lang punta sila doon 3:00. Tapos si Papa Beach kampante naman na medyo matagal si Pinsoy lumabas dahil minsan nahuli magsulat mga 3:30 na lumalabas. Agoy, kay naglakad pala papauwi. So ayan, nagkagulo-gulo yung nila. Gulat naman ako kanina kay Christian pag sabi niya, Madax. Oo, bigla po akong bumangon. Imbis na parang napailip na ako. Oh, bakit? Parang ginabahan ako. Si Pinsoy ko naglakad. Diyan ko na nakita. Dito na, malapit-lapit na. Sabi niya, Pinsoy, ba't naglakad ka? Wala si Papa Beach daw doon. Mamaya, anuhan ka, sistermunan. Yun, pagdating. Sige naglalakad ka. Di na kita kukunin, di na kita ihatid. Wala na lang po akong imik. Ay. Ngayon, ayun, nag-assignment si Pinsoy, siya lang. Si Papa Beach yung parag-assignment sa kanya. Yun, nag-assignment siya lang mag-isa. Wala pa naman si Sansan. Andito na si Sansan. Na lang si Sansan, nagkukumute na din. Hindi na basta bagay kasi wala na itong cellphone, nasira na yung cellphone niya, hindi na nakakapag-chat. Kay, agbabaktas, ha? Din, skina? Pinasakay ka la? Pinasakay pala siya. Nakilala day mo? Nagbinaktas ka la? Naglakad din si Sansan. Agoy, Ginoo ko. Mas malayo pa yung nilakaran ni Sansan. Isa kay Pinsoy. Kasi dun pa siya sa Katmon. Yan ang nangyayari sa Pinas. Sa iskina pala siya. Pinasakay daw siya. So, yun guys. Bye-bye muna. Hanggang dito na naman po tayo for today's video guys. Parang masaya na basta ganun. Thank you for watching guys. Ayan, tumataligsik na. Kaupo lang po natin dito. Tumataligsik na. Buti naman tapos na po tayo maglaba. Bye bye po. Thank you for watching. God bless us all guys. Shout out sa lahat. Shout out. Bye bye po. Tumataligsik na.